Mga kababayan kong Pilipino, huwag po nating hayaan mahigpit si Inday Sara. Siya na lang ang pag-asa ng ating bansa. Magkaisa po tayo. Huwag po natin hayaan na magtagumpay si Martin Tambaluslos. Magkaisa po tayo. Ibigay po natin ang power natin ng mga mamayang Pilipino na tayo ang nagluklok kay Inday Sara bilang isang Vice President. Magtulungan po tayo na tayo mismo ang magpa-impeach kay Bongbong Marcos dahil tayo ang bumoto sa kanya at tayo ang nabudol sa kanya, hindi kay Inday Sara. Bakit pinagkakaisa nila si Inday Sara? Dahil lahat sila nandyan ay mga kurakot sa gobyerno. Sino pa bang magkampi-kampi kundi ang mga kurakot? Dahil alam po natin kung si Inday Sara ay mananalo bilang isang presidente, lahat ng kurakot dyan makukulong at kung magiging batas na ang bitay sa mga kurakot, ang dami-daming malilitsyon na mga kurakot. Kaya dyan sila natakot na takot. Lord, huwag niyo po kaming iwan, Lord. Tulungan niyo po kami sa laban namin ito, Lord. Hindi po namin kaya to kung wala ikaw. Tulungan niyo po kami. Ngayon po, ikaw ang kailangan namin. Tibayan mga loob namin, Lord. Huwag niyo po ito hayaan. Si Inday Sara na lang yung pag-asa namin. Hawa po kayo sa ayong mayang Pilipino. Para saan niyo po yung mga kurakot sa bansa, Lord? Paano na kami? Paano na mamayang Pilipino? Game over na. Duterte lang papalakas sa mga kalooban namin. Duterte lang nagbangon sa Pilipinas kahit nasa tindi kami panahon ng pandemic. Pero nandyan yung leader namin para maituwid ang bansa. Pero ngayon ang leader ng tunay, walang nagawa